Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga ka-review natin, hala, umatras na, di kinaya, totoong kulay lumabas na. Nako po, bangag ang mamumuno sa bayan pag di nalunasan. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Yan, at palike mo rin po ang video nito. Maraming salamat po. At yan, ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga ka-review natin, bago po natin i-play muli ang video ito. Nako, ito po yung sinasabi ko kanina na pag di nalunasan, mga bangag, yan, mga bangag ang mamumuno sa ating bayan. Ito mga ka-review natin, panoorin po natin ang interview na ito, no? Dito po sa JMA News. Ito mga ka-review natin, pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. So mga kababayan, ano po ang kinalaman ng mandatory drug testing sa bangayan ng Duterte at Marcos? At ano naman ang kinalaman ng taong bayan? Kayo lang yata no? Kayo lang yata ang ayaw sa drug test. Sa totoo lang, gustong-gusto nga po ng taong bayan ang drug testing na yan, random drug testing sa mga politikong tatakbo, di ba? Pabor na pabor para sa atin. Pero bakit sila mukhang nasasaktan pa dito sa mandatory drug testing na ito? Di ba? Nagigits niyo mga kriminal. Mukhang ito, tingnan niyo. Mukhang nasasaktan siya kung bakit may panukalang batas na random drug testing. Ano ba ito? Nasa Pilipinas ka ba? Hindi mo ba alam ang mga nangyayari sa ating bansa? Noong January lang, mga kababayan, no? 2 adiktos ang pumatay, di ba? Ano masasabi mo doon? Hindi ba yung problema ng bayan? Nako naman talaga, attorney ito, no? Attorney Espiritu Santo, nako naman po. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot po ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula. So yun mga kabayan, talagang eto, lumabas na ang mga tunay na kulay nila. No, salamat po dito sa ano ba ito? One interview ba ito, no? Interview ito yun. Parang debate na rin kung ganun, di ba? Salamat po dito sa platform na ito dahil nakikita natin, no? Yung mga tumatakbong senador, kongresista, or senator yata ito, no? Nakikita po natin mga kabayan kung ano ang kanilang mga tunay na kulay. So yan mga ka-review natin, isa po sa ating kumbaga checklist, no? Isa po sa checklist natin para bumoto ngayong darating na eleksyon mga kabayan. Lahat po ng kontra sa war on drugs. Walisin po natin yan. Kasi kailangan po talaga natin ng war on drugs. Bakit? Maaaring nakikita ko po sa war on drugs, nagkakaroon ng disiplina ang mga ordinaryong Pilipino. Hindi lang mga ordinaryong Pilipino, pati yung mga geologs na mga Pilipino, di ba?
nagkakaroon po sila ng disiplina. Bakit? May kinatatakutan po sila. No? Natatakot po sila. Diba? May kinatatakutan. Yun lang naman po eh. Like for example, ito ako, I'm not really, hindi ko dapat ito sasabihin. Kasi baka magalit yung iba nating mga kababayan na mga relihiyoso, di ba? Yung mga relihiyoso, yun, religious, no? Pero ito lang, no? Na tayo naniniwala tayo, natatakot tayo sa mga gagawin natin because of faith, no? Na kapag ito ginawa ko, mali ito. Dahil natatakot tayo na magkamali sa mata ng Diyos. Ganon din itong war on drugs, mga kababayan. Parang isipin nyo ako, matatakot akong gawin ito kasi ito, may batas. May batas na baka, di ba, hindi ko na makita yung pamilya ko. Dahil makukulong ako, marirehab or something na ganon, di ba? Or pag lumaban, yun pa. What I'm trying to point out, may kinatatakutan po sila. Kasi kapag walang takot ang isang tao, gagawin niya na lang lahat. Gagawin niya lahat, mga kababayan, kahit labag na po ito sa batas. Tama po ba? Diba? Like for example ngayon, yung mga politiko ngayon, walang takot, walang habas sa pangungurap, kaliwat kanan, sige, diba? Kasi hindi sila natakot, walang kinatatakutan. That's why, laganap po ang korupsyon. Diba? Kaya mga ganitong tao, mga kababayan, espiritu. Ito, dapat itong walisin natin to sa Senado, sa kanyang kandidatura. It's not good, no? Para sa isang bansa na walang takot, mga kababayan, pagdating sa paggawa ng mga krimen, korupsyon, di ba? Kaya yung mga ganitong politiko, walisin natin to, mga karibin natin, alams na. Ito mga kababayan, pakinggan at panoorin po natin to at bigyan natin. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nanlumo sa natuklasan sa 2025 national budget na di umano'y may anomalya ang naturang budget dahil sa mga presensya ng mga blankong alokasyon na katumbas ng pagbibigay di umano ng blankong tseke sa gobyerno. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, nanlumo nga at binatikos nga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 2025 national budget ng Administrasyong Marcos matapos madiskubre ang umano'y anomalya sa naturang budget. Sa kanyang pagsusuri sa Bicameral Conference Committee report, nakita niya ang presensya na may mga blankong alokasyon na katumbas ng pagbibigay ng blankong tseke sa gobyerno. Ayon pa sa dating Pangulo, na invalid at unenforceable ang naturang budget para sa taong 2025 at isang malinaw di umanong paglalapastangan sa saligang batas at tiwala ng sambayan ng Pilipino ang di umano'y umiiral na batas kriminal. Ang isyung ito ay una ng pinuna ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating chairman at House Appropriation Committee, na natuklasan ang mga blankong bahagi ng Bicameral Conference Committee report. Kabilang sa mga alokasyong iniwan ng blanko ay mga bilyong-bilyong pondo para sa Department of Agriculture and Program Appropriation. Kaya't hinamon ng dating Pangulong Duterte ang Kongreso na itama ang 2025 national budget at magsagawa ng masusing imbestigasyon hinggil dito. Ayon pa nga kay Representative Ongab, hindi pwedeng hayaan ang ganitong kalakaran na tila binabaliwala ang kapakanan ng taong bayan. Ang pahayag ng dating Pangulong Duterte ay isang hamon sa bawat Pilipino na manindigan laban sa katiwalian at ipaglaban ang integridad ng kaban ng bayan. So yan mga kababayan, ang masasabi ko lang dito, no, sa sinasabi nila, dalawa lang pong nakikita ko. Kagaya nga pong sabi ko kanina, wala po silang kinakatakutan, no? Wala silang kinatatakutan. Tapos yung pangalawa, no, wala silang pakialam sa taong bayan. Totoo po.
Kasi kung may pakialam po sila sa taong bayan, no? Matatakot po silang gawin itong mga ganitong paras nitong buy scam, no? Matatakot silang gawin 'yan. Bakit? No? Iisipin po nila yung taong bayan. Taong bayan po ang masasaktan, taong bayan ang magdurusa. So gagawin nilang 'yan. 'Di ba? Na kinakat yung mga budget, 'di ba? Like for example sa PhilHealth, 'di ba? Taong bayan po ang magsasuffer diyan. O ano pa? Yung mga taxes natin kung saan napupunta or hindi natin alam kung saan talaga no? Tapos eto pa, malaki po ang utang ng Pilipinas pero wala man lang tayong nakikitang malalaking proyekto. 'Di ba? Hindi ba tayo nagtataka kayo na mga natutulog pa hanggang ngayon na tudo pa rin sa pagtatanggol. Diba? Mahiya naman kayo sa mga anak ninyo. Diba? Sila po ang magsasuffer niyan. O, kasi tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Pero at least, di ba, ginagawa natin yung ating makakaya to inform. No? Kaya kayo natutulog pa, tama na po ang pagtatanggol. No? Well, anyway, kung meron talagang ganun di ba, kapag fans ka, kumbaga, kahit anong kamalian, hindi mo talaga yan makikita Hindi mo yan makikita. As long as sarado pa po yung yung isip mo, no? Or punong-puno ka ng mga magagandang bagay na ginawa nila sa'yo, di ba? Ay, hindi mo yan talaga matatanggap. Hindi mo to matatanggap na sinasabi namin dito, no? Pero okay lang yan, no? Maybe one day, no? Maybe one day when you wake up, di ba? Pag isang pitik lang, pwedeng magbago ang lahat. Ang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, salamat sa matapang na congressman na nagladlad sa anomalya. Sana marami pang susunod sa yapak niya na lumaban sa korupsyon. Kaya pala walang official release ng copy ng BICAM report noong pagpasok ng January. Marami palang kababalaghan. Dapat may managot sa maanomalyang gawaing ito. Dapat ang lahat ng pumirma walang palalagpasin. Mula sa pinakamataas, pababa. Salamat Tatay Digong at sa iyong mga kasamahan na nakatuklas sa mga panglulokong inyong nadiskubre. Mabuhay at God bless you always. Sana makahinga na ang bayan at taong bayan. Palusot siguro sana yan ng mga taga-Congress. Hati-hatian kung makalusot. Kaya lang nadiskubre. Budol naman. Sana ang mga taong bayan dyan. The last touch sana ang desisyon bago isubmit kay Bangag. Inisa-isa niya ng basayan. Or another is kakuntsaba sila lahat dyan. Umanggi po si Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test. At yan po, maano kayo sa kanyang katwiran, no? Wala naman daw kinalaman niyang hair follicle test sa kanyang sa kanya pong public trust and public office. Yan po ang So yan mga kabayan, acceptable po ba yung reason, no, ni President Bongbong Marcos Jr. na ang hair follicle test, no, drug test, mga kabayan, doesn't matter to public trust and public office? Naku naman. Meron po yan. No? Nasa konstitusyon po ba? Ito na lang Ako hindi ko alam ang konstitusyon but kaya nga nagtatanong tayo. Pero common sense mga kababayan. Malamang sa malamang wala ito sa sa konstitusyon natin. No? Na ikaw isang addictus, no? Ay pwedeng maging presidente ng ating bansa or pwedeng maging opisyal ng ating bansa. Diba? Nasa konstitusyon po ba yun? Kasi kung wala sa konstitusyon, hair follicle drug test really matters, diba? Kailangan mo talaga yan. Kasi nga po, meron pong issue sa inyo. Kung wala namang issue, no? At walang mga nagpapatunay na mga kakilala mo noon pa
wala sanang problema, pero meron po no? Meron po mga nagsasabi at nagpapatunay, may video pa, 'di ba? Sinasabi nila AI daw yung video. Pero nung ipinasa kay Meta, 'di ba? Yung sa Facebook. Binerify, authenticated. Nako. Mula noon hanggang ngayon, wala na tayong narinig. Ngayon lang na naman. Kaya ito lang ito para sa mga line up, no, senatorial slate, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Kung ako sa inyo, ngayon pa lang i-convince na po siya. Kasi ang mangyayari, ngayon pa lang napo-project na natin lahat kayo kapag hindi napatunayan na, 'di ba? Kapag hindi nagpa-drug hair follicle test, yan. Si President Bongbong Marcos Jr. Kahit gumastos pa kayo ng ilang trilyones yan sa pag-ads ninyo, advertisement ninyo, no? Mahihila pa rin kayo pababa. Kasi ang tao ngayon, mga kababayan, yan po ang inaabangan. Yan po ang pagbabasihan, posibleng pagbasihan, no, ng kanilang pagboto. Kasi nga po, na-experience na ng tao yung effect, no? Kapag for example, kasi allegedly lang naman, di ba? Yung mga pagdedesisyon, di ba? Kaya kayo, may oras pa kayo para kumbinsihin si President Bongbong Marcos Jr. na please naman po, magpa-hair follicle test na kayo para manalo kayo, di ba? Manalo kayo, kami, kayo, di ba? So, nasa inyong kamay. Yan. Kung mga utoto kayo, sige, sabihin nyo. Pero, ito, sinasabi ko, opinion lang ito, mga kababayan, pero pag yan ay nagawa ninyo, talagang posibleng may lumusot sa inyo, di ba? Pag nagawa niyong kumbinsihin si President Bongbong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test. Kaso nga lang, ang lalabas ito, medyo uto-uto kayo. Kasi naniwala kayo sa sinabi ko. But still, no? For the sake of the ordinary Filipino, papalakpakan po namin kayo kapag ginawa niyo pong makumbinsi, no, si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.